Hello, hello, hello. Sige, copy. Naku, may gulo ba? Hello, hello, hello. Baba, Shanghai, baba. Shanghai, nandiyan na, pababa na. Kalma lang mga kanegosyo. Nag-uutos lang palang magbaba ng kanilang paninda. O teka, bakit bigla naman dumagsa ang tao? Hanip naman pala kung dumugin ng tindahang ito. Dahil bukod sa maraming klase ng merienda, abot kaya raw ang presyo. Sa Sampaloc, Maynila, mag-aalauna ng hapon, nagbubukas ang tindahang ito. Unti-unti nagkakalaman ang mga estante. Napupuno ng iba't ibang merienda. Pagdating ng alas 3, di na magkamayaw ang mga tao. Dito sa lugar po dito, marami pong mga estudyante. Nasa U-Belt po kami. So, ang mga karamihan po ng mga binibili dito ng mga estudyante is merienda po. Pila na, pili na mga suki. Ilala sa kanilang mga paninda ang crema de fruta na 25 pesos kada hiwa. Meron ding Shanghai for 15 pesos each at tuna bits for 20 pesos kada piraso. Ang mga bigating merienda naman, 40 pesos lang kada serving. Pansit palabok. Ang pinaka-bestseller po namin dito is yung palabok po. Ayun po yung pinakamarami namin na niluluto. Carbonara. At ang pinakauna nilang produkto, ang baked macaroni. Nagka-idea po kami na baked macaroni kasi nga po is alam po namin na sa mga estudyante, patok po yung produkto po na yon. Yung araw-araw po na tinitinda po namin, nauubos naman po siya. Hindi naman po kami natitirhan. Hindi raw tinipid sa ingredients ang kanilang mga paninda, pero abot kaya pa rin. Since nandito po kami sa University Belt, alam ko po maging estudyante. Naging estudyante rin po ako, binabudget ko rin po yung pagkain ko noon nung nag-aaral ako. So sabi ko, pag nagtayo po ako ng negosyo, ibibigay ko po na mura lang po yung paninda ko. Ito naman ang bago sa kanila, puto cake. Puto with leche flan on top. Ang puto nasa ilalim. Yes, Ito, leche plan. leche plan po. So, ano siya? Puto leche plan. Bago lang po namin siya nilabas, pero... Ito? Opo, pero nung nilabas naman po namin siya last December, nag-hit naman po agad din sa Wow, wala pa isang taon, ha? customer po. Okay, so ito na ho yung ngayon papakita sa atin ni Cheng kung paano nila ginagawa itong puto plan. Yes po. Paano ba na-discover itong produkto na to? Bali, kaya po namin na isipan po yung ilabas po, yung bagong product po na yan. Kasi po, meron po kaming ginagawang crema de fruta. Sa crema de fruta, ang karamihang ginagamit lang po is egg yolk. Egg yolk. So, yung white wala. Wala. Kumbaga, masasayang po siya. Oo nga, sayang naman. Opo. So, naisipan nyo gawin to. po. Opo. Babatihin lang ng mabuti ang egg white hanggang kumapal. Hinahaluan din ito ng suka para mas lalo raw lumambot at umalsa. At isunod na rin ang asukal. Yung foamy na, oh. Para mas lalo siya naging foamy, no? Opo. Kapag kumapal na ang egg white, pwede nang ihalo ang ube mixture. Ang ganda ng color. Sa isang tray, lagyan ng keso ang leche flan. Saka pwede na ibuhos dito ang puto mixture. Kaya parang umaapaw, ang dami Opo, pala. opo, marami po siya. Oh, sige. Marami po tayong magagawa. Magkano isang slice nito? 30 lang po. 30 lang? 30 Ilan ang pesos. magagawa mo sa isang ganyan? Bali 16 po. Sure, lalagay na to sa steamer at mga 30 to 45, 40 minutes. Luto na itong puto flan ni Cheng. Kailangan ko munang mahati itong dambuhalang puto na ito into 16 slices para di malugi si Cheng. Oh, ito na yung exciting part. Tikman na natin ang puto flan. Hanip naman pala kung dumugin ng tindahang ito. Dahil bukod sa maraming klase ng merienda, abot kaya raw ang presyo. Ito naman ang bago sa kanila, puto cake. Puto with leche flan on top. Oh, ito na yung exciting part. Tikman na natin ang puto flan. Ang soft. Tapos,
Di siya masyado matamis. Ngayon, kakainin ko yung may leche flan. Ayun. Nasaan leche flan? Mura! 30. Mabubusog ka naman eh. Kumusta kita mo dito, Cheng? Bali, sa isang buwan po, sa awa po ng Panginoon, kumikita naman po kami ng mga 5 digits po. At hindi lang ako ang huhusga ng kanilang puto cake. Ang leche. Masarap po siya. Yung leche flan. Hindi siya ganun ka-tamis. Tamis? Opo. Okay. Hindi siya overpowering. And yung ube na part, ubing-ube siya. Pwede po siya sa, pansit po. Sarap mo. Mag-spaghetti niya magkano to? Mga 50. Ay, overpriced na. Overpriced na. 2004 pa raw nila sinimulang magtinda ng merienda sa Sampaloc. Maaga po akong nag-asawa. Nag-aaral ako noon. Nag-isip po kami ng ititinda dahil nga po ayaw naming umasa sa parents po namin. Hanggang ngayon, magkatuwang pa rin nilang itinataguyod ang kanilang negosyo. Bali, sa kusina po ako. Lahat po ng pagmamanage sa kitchen, ako po yung punong abala. And then dito naman po sa tindahan po, yung asawa ko naman po yung nagtitinda po. Importante po na katuwang mo yung asawa mo or kabiyak mo. Kasi pagka po siya yung kasama mo, mas napapagaan po yung trabaho. Kasi nagsusuportahan po kayong dalawa. Hindi man natapos ni Cheng ang kursong food technology, masaya naman siyang nagagawa pa rin ang hilig sa pagluluto. Basta kung nasan po yung passion nyo, yun po yung pasukin yung negosyo. Kahit pagod ka, hindi mo po yun mararamdaman kasi naliligayahan ka sa ginagawa mo. Wala raw silang day off kaya araw-araw ganito raw ang eksena sa kanilang tindahan. Walang araw na hindi sila pinipilahan. Masaya po sa puso kasi nakikita mo na na-appreciate ng mga tao yung mga niluluto nyo. Ayun, kahit pagod na pagod po kami, pagka po ganyan nakikita namin yung haba ng pila. Kasi kahit po sila, mga matyatsagain po silang pumila. Kahit matagal, pumipila po talaga sila. Laking pasasalamat din ni Cheng na bukod sa napapasaya nila ang kanilang mga suki, malaking tulong din ang negosyo sa kanilang pamilya. Napapag-aral namin yung dalawa naming anak sa magandang eskwelahan. Ayan, tsaka ngayon po, yung panganay ko po, sa awa naman po ng Panginoon, gagraduate na po siya. Tsaka yung mga naitulong pa po nung negosyo na to, nakapundar din po kami ng sasakyan. Tapos yung mga bills namin, nababayaran po namin. Hindi po kami namumroblema na. Sa pagnenegosyo, tatangkilikin ang produkto depende sa presyo at kalidad. Kung matumbok ito pareho, tiyak na babalik-balikan at pipilahan.